Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you po, choir. Kamusta po kayo, Cavite Church, brothers and sisters? Okay. Thank you for attending sa Lotus Day sermon. Yeah. Okay, with the prayer, we will start po sa today message. We have an Holy Father God who loved us and saved us from the eternal destruction. Ama, salamat po ang inyong dakilang biyaya ng kaligtasan para sa amin po. Kami ay po talagang hamang ng tao po, nabuhay na po bilang miserable ang makasalanan ng sa mundong ito po. Kaya walang karapatan para papunta sa langit. Pero dahil sa inyong dakilang biyaya, kami ay po nakaroon ng ang panahon para pakinig ng sa salita ng Diyos at naunawaan ang dakilang biyaya ng kaligtasan po. Kaya mang Diyos, salamat po ang inyong dakilang biyaya para sa amin po. And also you guiders para mananatili ito sa banal ng church po. Kung walang church, talagang mahirap po maliligtas. Kung walang church, talagang mahirap po evangelize na ang aming mga minamahal ng mga family po. Kaya Ama, salamat po ang inyong guiders para manatili sa church po kami. And also please give us more strength po ang karunungan sa pamamagitan ng itong sa Lotus Day sermon po. Ang salita ng Diyos, ito po talagang sa spiritual ng aming mga pagkain po. Kaya kailangan po talagang makinig po kami maputi at maunawaan ang inyong mga mensahe para mas lumalago ng aming pananampalataya po. Lalo-lalo po itong sa Cavite Church. Ang dami ng mga tao po nakatira ito sa province ng itong Cavite po. More than 4 million mga tao po nakatira po itong Cavite. Pero ang dami ng mga tao po hanggang ngayon hindi nila alam ano ang talagang tunay ng katotohanan at kaligtasan po, Ama. Kaya kami po may responsibilidad para ipangaral ng itong Ebanghelyo ang itong buong lugar ng sa Cavite o Philippine po, Ama. Kaya please, give us more strength and karunungan po para ipangaral ng Ebanghelyo po. Meron na po sa mga brothers and sisters, hindi po kasama ngayon. Ama, kung sila po may nakaroon ng mga sakit, please also help them para gagaling ang kanilang mga sakit po. And also, kung meron na po sa brother and sister ngayon, may malaking problem, also please comfort them para they will overcome ang kanilang mga problem para babalik sa church po, Ama. Ngayon, ang simula ng itong sa Sunday sermon hanggang wakas, umasa inyo po, Ama. We pray in Jesus' name, our Lord. Amen. Okay, let's open the Bible. Sa Genesis chapter 35. Genesis chapter 35. Mula verse 25 po. Genesis chapter 35 po. Genesis chapter 35. Unang akla ng Bible po, Genesis chapter 35. Mula verse 23 hanggang 25. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga anak ni Leah, si Ruben na panganay ni Jacob, sina Simeon, Levi, Judah, Isaacar, si Zebulon. 24. Ang mga anak ni Raquel, sina Jose, si Benjamin. 25. At ang mga anak ni Bilha na alila ni Raquel, sina Dan at Naphtali. 26. At ang mga anak ni Zilpa na alilang babae ni Leah, sina Gad at Aser, ito ang mga anak ni Jacob na ipinanganak sa kanya na Padan Aram. Today, ang title ng sa today's sermon ito po, Judah, anak ni Jacob. Okay? Judah. Do not misunderstand sa Judas Iscariote. Sino? Siya po sa betrayed Jesus Christ, di ba? Judas Iscariote, Judas. Same pangalan lamang, pero itong Judah po sa Genesis, siya na po ano po ba? Anak ni Jacob. Okay? Anak ni Jacob. Si Jacob may 4 ng asawa, kaya may 12
anak. 12 children, 12 son. Meron din isa pang anak na babae, si Dina. Pero mula ito, today I will mention the tatlong anak. Okay? Sa Reuben and Judah and Jose. Lalo-lalo po, mas famous na si Jose, si Joseph. Siya po talagang may pananampalataya, magiging prime minister sa Egypt. And also, he saved ang buong Israelita, Joseph. Pero today, ang mensahe po ito, Judah. Okay? Judah. When you look at the Bible sa 2 Timothy chapter 2, verse 20 hanggang 21, sa screen tayo po, let's read together. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din naman kahoy at luwad. At ang iba ay sa natatanging pagkagamitan at ang iba ay para sa karaniwan. 21. Kung nililinis ng sinumang ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito ay magiging tanging kagamitan. Itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng maputing gawa. Sa malaking bahay, marami ng mga plato. May plato ng ginto, pilak, luhat, kahoy. Meron na pang layunin. Paano sa ginagamit ng itong sa magandang o sa ibang-ibang mga sa plato. Kung may mahalagang guest, kung gano'n, o nga, ginto, pilak. Pero kung ordinaryong tao, ano po ba? Kahoy, luwad lang ang plato ito. Pero ang condition ito dapat malinis ng plato. Kung marumi ng plato kay ginto, pilak, hindi pwede po sa ginagamit. Kaya, importante po talagang malinis ng plato. In the church, malaking bahay, ibig sabihin, ito po sa church naman po. Church. Sa church, marami ng mga kasangkapang, meaning, marami ng mga anak ng Diyos. Mga brother and sisters, matanda, o kabataan, bata, meron na po sa senior citizen, meron na po medyo financially, medyo mayaman o dukha. Pero, kung sino mang talagang malilinis, kung gano'n, mula sa mga kasalanan, kung gano'n, God will use ang ganitong brother and sisters. Bahay ni Jacob, may 12 anak. Diba? Ito. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulon, Jose, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Marami na, di ba? 12 anak. Mga ilan, halimbawa, si Reuben. Reuben, siya po pinakapanganay. Tapos, ayon po sa Biblia, siya po marami ng mga talent. Pero si Reuben, disqualified. Siya po disqualified dahil hindi siya po sa malilinis ng kanyang sariling buhay. Marami ng mga malaking kasalanan, tapos ayaw niya pagsisisi. Si Judah, ayon po sa Biblia, si Judah, siya din marami ng mga mistake. Marami ng kasalanan. Judas Iscariote, ano ba? He sold Jesus, 30 silver coin. Pero si Judah, ito anak ni Jacob, also he sold sa kanyang kapatid Jose sa pamamagitan ng 20 silver coin. Makapatid na, pero ibebenta niya ang kanyang sariling kapatid. Tapos, ang kanyang buhay po, magulo. Magulo po ang kanyang buhay. Marami ng mga kasalanan. Pero the Bible record ang buhay ni Judah. Ang unang buhay niya parang ganitong magulo. Hindi malinis. Pero sa pamamagitan ng medyo lumipas ng panahon, siya po kahit una masama. Pero later, he really changed. He really repent ang kanyang buhay, ang kanyang maling gawa dati. He really repent. Tapos, siya po talagang magiging isang mahalagang tao ng Diyos. That's why God used Judah para save ng Israel people. And also, sa pamamagitan ng lahi ni Judah, Jesus was born. Okay? Kaya,
And today also, sa pamamagitan ng itong story ng Judah also, we will learn ang mahalagang mga aral po. Tapos, also, dapat tayo din magiging katulad ni Judah o Jose. Okay, number 1, tingnan niyo sa screen. Okay, 3, 2, 1. Number 1, tayo ba tulad ni Joseph ay magiging tunay na, mahuhusay na Kristiyano? Si Joseph, ayon po sa Biblia, si Joseph, he really cleaned himself. Di ba? Kaya may temptation ng asawa ni Potiphar. Di ba? Pero, ano ba siya? He run away. Tinanggihan ang kanyang damit, tapos he run away para malilinis na ang kanyang buhay. Kahit ang kanyang buhay, una, di ba? Magiging siya po naging alipin, tapos siya po pumasok sa bilanggo, pero still, he cleaned himself. That's why God used Jose. Number 2, 3-1, tayo ba tulad ni Judas ay magsisisi sa ating mga pagkakamali at magiging tunay na taong magpagsakripisyo. Si Judah, kay marami ng mga maling gawa, pero he really repent, tapos he sacrifice ang kanyang buhay po. And number 3, 3-1, tayo ba tulad ni Reuben ay gagawa ng sexual na kasalanan kahit na aakya sa higaan ng kanyang ama? Si Reuben, kay meron na po magandang talent, ang kanyang physical talento, pero yes, he commit malaking kasalanan. Ang problema, ayaw niya pagsisisi. That's why God rebuked him ang kanyang mga maling gawa na po ito. Tingnan natin po ito tungkol sa Reuben po. Look at the Genesis chapter 35. Genesis chapter 35 ito, and then verse 22. Verse 22. Genesis chapter 35, verse 22, 3-1. Samantalang naninirahan si Israel sa lupain iyon. Si Reuben ay humayo at sumiping kay Bilha na asawang lingkod na kanyang ama. At ito'y nabalitan ni Israel, 12 nga ang anak na lalaki ni Jacob. Ito po ini-explain po, si Reuben ay humayo at sumiping kay Bilha. Bilha. Ano daw ito, Bilha? Asawang lingkod ng kanyang ama. Ibig sabihin, stepmother. Stepmother na po, stepmother. Hindi po ang kanyang tunay ng nanay. Ang kanyang tunay ng nanay, Leah. Di ba? Pero ito po, asawang lingkod na daw. Pero siya din po, yes, a stepmother na ito. Chapter 49, Genesis, chapter 49. Chapter 49, verse 3. Genesis chapter 49, verse 3. Ang ito po huling salita ni Israel. Jacob, huling salita, last word, bago siya mamamatay. Ang ibang mga anak, para sa ibang mga anak, si Jacob, Israel, really blessed. Blessing na talagang blessing. Katulad ng Judah, katulad ng Jose, really blessing. Pero para sa ito, Reuben, anong sinabi niya ito? Verse 3, 3-1. Reuben, ikaw ang aking panganay, ang aking kalakasan, ang siyang pasimula ng aking kapangyarihan, ang pinakamataas sa karangalan at kalakasan, siyang kasaktalan ng kapangyarihan. And verse 4, kagaya ng kumukulong tubig, ikaw ay hindi mangingibabaw sapagkat sumampa ka sa higaan ng inyong ama. Pagkatapos ay dinumihan mo ito. Sumampa sa aking tulugan. When you look at ito, verse 3, ang background ni Reuben, ano ba? Maganda. Di ba? Background of the Reuben, talagang maganda. Aking kalakasan, siyang pasimula ng aking kapangyarihan, ang pinakamataas sa karangalan at kalakasan. Di ba? Kaya si Reuben bilang panganay, marami ng mga talent. Ang problema, ang kanyang ugali, ano daw ito? Kumukulong ng tubig. Kumukulong ng tubig.
Kaya siya po ano po ba? Pupunta sa higaan ng kanyang tatay. Kaya he commit adultery sin kasama ng kanyang nanay po ito. Sa stepmother na ito. Even sa unang Chronicle chapter 5 verse 1, pwede po sa screen, ang mga anang liluben na panganay ni Israel sapagkat siya ang panganay. Ngunit dahil kanyang dinungisan ang higaan ng kanyang ama. Meron na po ito, yes, si Ruben. Ang problema, si Ruben, ayaw niya pagsisisi. Of course, 12 nga nang ni Israel, marami ng mga mistake. Pero when they really repent, si Jacob bilang tatay, really forgive them. Really forgive. Ang problema itong si Ruben, ayaw niya pagsisisi. Ayaw niya pagsisisi. Ayaw niya repent ang kanyang mga maling gawa. That's why ang kanyang tatay, si Jacob, hanggang mamamatay, alaala niya ito. Di ba? Alaala niya. And then, he point out this one, ang kanyang lihim ng kasalanan. When you look at here, si Samson, the Bible recorded, si Samson, di ba? Kasama ng Delilah. Hindi lamang Delilah. Si Samson also, di ba? Mga ibang-ibang mga babae. Kaya he commit adultery sin. Pero si Samson, ano po ba? Really repent. Pagkatapos ng tinanggap niya po sa disiplina ng Diyos, ano ba? Siya po nahuli, ang kanyang buhok, di ba? Sa putol na tapos, ano ba? Ang kanyang dalawang mata, napunit na. Pumasok na sa parang bilanggo, and then, mula doon po, he really repent. That's why, ano po ba? God forgive his sin. Tapos, magiging malakas na uli. Si David also, kasama ng Bathsheba, he commit sin. Di ba? Kaya, dahil sa kanyang kasalanan, may disiplina ng Diyos. Tinanggap niya po talagang matinding disiplina sa pamamagitan ng kanyang anak also. Tapos, ang kanyang unang anak sa pamamagitan ng Bathsheba also, pinatay na. Pero, when he really repent, ano pa ba? God gave him isa pang anak, si Solomon. Si Joseph case, ano pa ba? Si Joseph, may temptation, asawa ni Potiphar. May temptation. When you look at the screen na lang, Genesis chapter 39, verse 7, tinitingnan ni si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon na sinabi, sipingan mo ako, asawa ni Potiphar, itong babae. Pero verse 8, sumalis siya'y tumanggi. 9, paano nang magagawa kong itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? And then verse 10, kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. And 12, subalit naiwan ni Jose ang kanyang suot. Marami ng temptation. Araw-araw daw. Araw-araw. Si Samson, David, they commit sin. They fall in commit sin. Diba? Pero si Joseph, ano pa ba Jose? He run away. Yes, naiwan niya ang kanyang damit, suot. Tapos, he run away. Let's look at the Bible sa 2 Timothy chapter 2, verse 22. 2 Timothy chapter 2 verse 22. 2 Timoteo chapter 2 verse 22 po. Second Timothy chapter 2 verse 22. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit layuan mo ang masasamang pangnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Mula sa malinis na puso. Layuan mo ang masasamang pangnanasa ng kabataan. Layuan mo. Katulad na Jose, he ran away. May temptation doon. Kung ako na nandito, kung ganon,
baka ako din talagang makasala dahil may temptation talaga. Tukso ito. Mga babae, alak, cigarette, kahit computer game, iba-iba, lahat. Kung ako na nandoon, kung ganon, baka talagang makakasala. Kaya kailangan po, layuan mo ang masasamang pangnanasa. Ito Bible says, masasamang pangnanasa ng kabataan. Diba? Kabataan. Mga teenager. Ang mga teenager, yes, ang katawan talagang strong. Kaya strong desire. Sexual desire, even ibang-ibang mga desire, temptation. Meron din mga temptation para sa mga matanda. Para sa nanay, tatay, meron din temptation. Pero mas malakas ng temptation bilang kabataan. Kaya sinabi niya, layuan mo. Diba? Layuan mo. Run away. Layuan mo. Tapos, sundin mo ang katawan sa katuwiran, dapat kasama ng mga brother and sister. Hindi ko po alam, mga kabataan ito, mga high school and then youth member, did you attending sa youth group fellowship? Makakasama ba sa youth group fellowship? Anong oras ba? Saturday, 6 p.m. ng gabi. Diba? Saturday, 6 p.m. ng gabi. Saturday, bakit gabi na? Gabi. Why? Dahil Saturday ng gabi, mas marami ng temptation. Kung hindi ka kasama ng itong sa fellowship, youth fellowship, ano pa ba? Baka papunta sa shopping mall, watching movie, ibang-ibang mga barkada, mas marami ng temptation sa labas. Kaya dapat mas maganda po, Saturday ng gabi, ano pa ba dapat ito? Fellowship. Youth group fellowship. Para magiging, talagang malilinis na po ang ating sariling pananampalatayang buhay po. Kaya dapat layuan mo ang masasamang pangnanasa ng kabataan sa mundong ito. And then dapat makakasama po ito sa church. Unang Peter chapter 2. Unang Pedro chapter 2 verse 11. Unang Peter, chapter 2, verse 11. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa iyo bilang mga dayuhan at ipinagtapon. At na kayo'y umiwas sa mga pangnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Umiwas sa mga pangnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Bilang born again Christian, meron na po, di ba, spiritual battle. Ang away sa spiritually. Dahil, ligtas na po kami, di ba? Ligtas na po tayo, pero still we have the body, physical body. Kaya meron na po sinful nature. Kaya may pangnanasa. Kung may temptation, ang katawan nito gusto niya. Doon. Pero, meron na po ito banal ng Holy Spirit, kaya the Holy Spirit guides para sumunod ng salita ng Diyos. Meron na po ito spiritual battle. Di ba? Pero, how can we overcome ang itong masasamang pangnanasa? Kung ikaw lang laging iisa, talo na talo. Mas malakas na ito, pangnanasa ng laman. Kaya kailangan po dapat kasama. Dapat kasama. In the screen ito, unang Timoteo chapter 2 verse 22, layuan mo, di ba? Tapos sundin mo, and then kasama. Layuan mo, and then sundin mo, tapos dapat kasama. Kasama ng mga brothers and sisters. Kung ganon, pwede na po talagang sa umiwas ng itong pangnanasa ng laman po. Please remember that, brother and sister, I cannot, okay? I cannot, but we can. Naintindihan mo ba? I can't. Kung ikaw lang isa, hindi pwede. Spiritual battle, hindi pwede. Pero we can do that. Kung sama-sama po tayo, kung fellowship, kung ganon, yes, maaari na maumiwas ng sa pangnanasa ng lamang po.
Kahit matagal ka sa church, already 10 years na ligtas. Pero kung ikaw lang iisa, talo pa rin. Kaya kailangan po dapat, sama-sama po ito. Ang kasalanan at hindi pagsisisi ni Ruben, siya po. Pero pangalawa ito, ang kasalanan at pagsisisi ni Judah. Si Judah. Okay, let's thinking about ito po sa Judah. Today, sa main mensahe po tungkol sa ito, Judah, anak ni Jacob. Si Judah, habang bata pa, may marami ng mga mistake na po. Marami ng mga maling gawa. Pero he learned, medyo tinanggap niya po sa mga aral sa pamamagitan ng ganitong mga maling gawa na po ito. Look at the Bible, Genesis chapter 37. Genesis chapter 37. Verse 26. Genesis chapter 37, verse 26 and 27 po una. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, anong ating mapapakinabang kung patayin natin ang ating kapatid? Ating kapatid, ibig sabihin Joseph, at ilihim ang kanyang dugo. Halikayo, ating siyang ipagpili sa mga Ismaelita at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay sapagkat siya ay ating kapatid at ating laman. At pinakinggan siya ng kanyang mga kapatid. Una, plano ng itong mga ibang mga kapatid, mga kuya ni Joseph, parang ano daw? Una, patayin na lang. Let's kill him. Siya na laging yabang. Siya na ang favorite ng ang tatay ko. Si Jose lang meron na po special damit, di ba? Colorful clothes. Kaya ang mga ibang mga kapatid, laging inggit, nagagalit. Kaya ngayon, chance na. Kaya dapat, patayin tayo. Pero, si Judah, ano po ba? Isa pang isip. Sayang. Pwede na kita ng pera. Kaya ibebenta tayo. Ipagpili niya sa mga Ismaelita. Kaya verse 28, tingnan niyo, verse 28, dumaan ang mga ngalakal ng mga Midianita. At kanilang iniyahon si Jose sa balon. At siya'y ipinapili sa mga Ismaelita sa halagang 20 perasong pilak. At dinala nila si Jose sa Ehipto. Si Judah. Siya po, nauna ganitong mga idea. Tapos ang ibang mga kapatid, sumunod na. Kaya finally, sa pamamagitan ng 20 perasong pilak, ano po ba? They sell ito, Joseph po. In the Bible, meron na po 2 Judah. Okay? In Genesis, Judah, he sold Jose, di ba? Sa pamamagitan ng 20 pilak. Pero later, nagsisi siya. Pero Judas Iscariote, ano ba ito? Yeah, he sold to Jesus, ano po ba? Sa pamamagitan ng silver coin. 30 silver pilak. Pero walang pagsisisi. Actually, when we look at the Bible, kanina po, di ba, si Jose, isang mahabang damit. Isang mahabang damit, di ba? That's why, ano po ba? Isang malaking family na, di ba? Pero si Jacob, meron na po isang favorite son. Isang favorite son. Kaya malaking, mahabang damit. Special clothes. Kaya mga ibang kapatid, lagi inggit. Laging nagagalit. Kaya here in the, sa screen, chapter 37 verse 23, nang dumating si Jose sa kanyang mga kapatid, siyang kanilang hinubara ng kanyang mahabang damit na kanyang suot. Di ba? Ito po unang kanyang ginawa na po ito. Pero look at that. In the church also same. Baka in the church, minsan maaari namang mga brother and sister, parang you will be inggit, jealous,
Diba? In the church na po, ibang-ibang mga background. Ibang-ibang mga condition. Diba? Some brother and sister, may sasakyan, pero some brother and sister, walang sasakyan. Mga ilan, some brother and sister, may asawa, pero ilan, wala. Ayuda sa babaeng balo. O iba-iba, di ba? In the church also, meron na po mga broken family. Pero some brother and sister, wow, may tatay, nanay, kasama na, di ba? Kaya minsan, medyo inggit. Kaya parang jealous talaga. Pero kung meron na po ganitong puso, ano po ba? Hindi maganda po para sa inyong pananampalataya. Kahit nasa unang Korinto chapter 3, pwede na po sa screen na lang, sapagkat kayo ay makalangan pa. Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibuko at mga pagtatalo. Hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Korinto Church, sa loob ng Korinto Church, meron na po parang ganito. Paninibuko ang mga pagtatalo. Kaya, inggit, jealous. Tapos, may inahat nila po ang kanilang mga grupo ito. Chapter 1 verse 12, basahin po natin sabay-sabay. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi. Ako'y kay Pablo, o ako'y kay Apollos, at ako'y kay Cephas, at ako'y namay kay Kristo. Maganda ba ganitong grupo? Maganda ba? Hindi. Church, ibig sabihin, isang church na dapat unity. Dapat unity. Opo, meron na po cell group, di ba? Meron na cell group para magiging mas active na evangelize o magiging fellowship. Pero ito po, hindi na division. Isang church naman, di ba? Pero Korinto Church, may division. Para Pablo, kay Apollos, Cephas, kay Kristo. Ang itong apan ng division, talagang maling-mali na po. In the church also, even capital church, and also when I observe in the Philippines, kahit in the church, pero parang ang family po, mas mahalaga daw. Family. In the church, pero parang ang family po parang group. Pero ito hindi maganda po. Di ba? In the church, my father's fellowship, mother's fellowship, tapos, mga youth group, parang ganito, di ba? Hindi po laging family lang. Kundi, dapat bilang brother, bilang tatay, dapat magiging close ibang mga brothers. Kung sisters, nanay na. Kung gano'n dapat, magiging mas close fellowship with sisters. Ibang mga mothers. Hindi lamang ang inyong family lang. Okay? Para mas lumalago po, mas importante po, iisang church and unity and fellowship po ito. Dalawang kawawang halimbawa ng Cavite Church. Okay? Halimbawa lang ito. Number 1, ano ba ito? Dumating upang tumanggap ng kaligtasan, ngunit hindi ito tinatanggap at bumalik sa mundo. And number 2, kapag umalis ka sa simbahan, pagkatapos mong maligtas at mamuhay ng pananampalataya. Dahil sa paninibuko, inggit o pananaki sa loob ng simbahan. Ibig sabihin, Bible seminar time, di ba? Marami ng mga tao attending sa church. They try to listen to the Bible seminar. Pero, as of now, we know that, ngayon, isang beses lang Bible seminar, mahirap po maliligtas. Di ba? Pero minsan mga tao po, just isang beses lang attending Bible seminar. Minsan, 2 araw lang, 3 araw lang, o minsan, ano po ba? Kahit tapos na 5 araw ng Bible seminar, pero hindi pa ligtas. In the Bible says, Hebrew chapter 6, verse 4 to 6 po ito, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasang ng kaloob ng karangitan ang mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasam ng kabutihan ng salita ng Diyos
ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At, ano daw? Pagkatapos ay tumalikod, ay muling manunumbalik sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Ang itong Bible verse, medyo mahirap po maunawaan. Dahil sa ganitong mga Bible verse, kaya mga ilang mga tao po ang isip nila, itong Bible verse, mga ibang grupo, parang ganitong interpret. Akala nila ito po, ligtas na daw. Ligtas. Pero pagkatapos ng tumalikod, kay ligtas na pero tumalikod. Kung ganon, papunta daw sa impyerno. Pero hindi po ito. Ang Hebrew chapter 6 verse 4 to 6, ito po dati, ang background na ito, mga Israelita. Mga Israel people. Pero hindi pa ligtas. Ang mga Israel people, ano po ba? Sumunod ng 10 utos. Moses law. Diba? Pero meron na po Ebanghelyo. Dati hindi pa ligtas. Pero may chance naman para maliligtas. Kaya sila po may chance na makinig ng salita ng Diyos. Pero hindi po totally saved. Pagkatapos, tumalikod. Ibig sabihin, parang ngayon also, parang parehas na, ang mga tao, hindi pa ligtas. Pero they attending sa church, di ba? Kaya listening Bible seminar, may chance naman para maliligtas. Pero hindi po really saved. And then, they go back sa mundong ito. Ang ganitong tao na po ito. That's why in our case, as a born-again Christian, we have to, follow up again and again. Listening ulit tayo Bible seminar. Alam natin, di ba, sila hindi pa ligtas. Kaya dapat encourage them again. Kay recorded Bible seminar, kay counseling again. We have to follow up, encourage them again and again. Para surely talagang maliligtas po. O, pangalawa, okay, let's open the Bible, Santiago chapter 4. Santiago chapter 4. Hebrew and Santiago, James. Santiago chapter 4. Verse 1. Santiago chapter 4. Verse 1. Saan nangmumula ang mga digmaan? At saan nangmumula ang mga pag-away sa inyo? Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Sa loob ng church, may digmaan daw. Sa loob ng church, may digmaan. Saan nangmumula ang mga pag-away sa inyo? Sa loob ng church, also may away na. Kaya, di ba? Dapat love one another. Di ba? In the church, we will treat well, love one another. Pero minsan sa loob ng church, may inggi. Di ba? Meron na po some brother and sister, hanggang ngayon ang kanilang bibig, ano po ba? Medyo madaldal. Marunong chismosa. Marunong ibang-ibang mga bagay. Ang bibig niya medyo tough. Kaya hindi ingat. Parang directly, kahit anong sinabi niya, di ba? Meron na ganito. Kaya minsan, ano po ba? Really hurt ang puso niya. Ibang tao, di ba? Tampo daw, tampo. Kaya minsan, some brother and sister, ayaw niya pupunta sa church. Mga 2 linggo, 3 linggo. Bakit? Tampo daw. Natampo na daw. Really hurt. Kaya ayaw niya daw pupunta sa church. Yeah, we have to really careful that. Matthew chapter 18, Matthew chapter 18, verse 6. 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 Basahin po natin sabay-sabay. Ngunit, sinumang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mas maputi pa sa kanya na
bitinan ang kanyang leg sa isang malaking batong gilingan at siya'y maluno sa kalaliman ng dagat. Tingnan nyo itong Bible verse. Ito po talagang malaking warning of Jesus Christ. Huh? Kung sinumang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa malilin na ito na sumasampalataya sa akin, sa loob ng church, dahil sa inyong maling gawa, dahil sa inyong mga maling salita, kaya isang brother and sister, lalo-lalo po bagong ligtas, bagong attending, sila po, tampo daw. Di ba? Maaari naman ganitong mga bagay. Kaya, in the church, we have to really care for that. Let's go back. Genesis chapter 37. Genesis chapter 37 po. 37 verse 36. Chapter 37 verse 36. Ito po tungkol sa kasaysayan ng pamilya ni Judah po ito. Verse 36. Verse 36. Samantalang, ipinapili siya ng mga Midianita sa Ehipto kay Potiphar, isang pinuno ni Paraon na kapatid ng bantay. Tapos, chapter 38, chapter 38, verse 1, chapter 38, verse 1, nang panahon niyon, lumusong si Judah papalayo sa kanyang mga kapatid at tumira malapit sa isang Adulamita na ang pangalan ay Hira. Hanggang chapter 37, story nang ito po tungkol sa Jose. And then chapter 39 also tungkol sa Jose. Tuloy-tuloy na po story ng Joseph. Pero bakit ito chapter 38, meron na po ito bigla story ng Judah. Ito po ini-explain po story ng Judah, ang buhay ni Judah. Ang story ng family nito, kasaysayan ng pamilya ni Judah po ito. Chapter 38. Kahit walang ganitong story, ang Bible, okay naman. Ang story ni Joseph. Pero sa gitna ng ito, God record na po ito. Ano po ba? Ang family story ng ito, Judah po ito. Tapos, ang family story ng Judah ito, hindi maganda. Ang puro ng ang kanyang mga maling gawa. Kanina, di ba? Si Judah, he sell his brother Jose, di ba? Sa pamamagitan ng 20 silver coin. Tapos, ito po, chapter 38 ito, mula ito po, marami ng mga maling mga story na po ito. Look at the Bible, Matthew chapter 1 verse 3, Bible po, 3:1. Naging anak ni Judah kay Tamar, sina Perez at Zerah. Naging anak ni Perez si Hezron, at naging anak ni Hezron si Aram. Kung gano'n, may tanong po, sino ang asawa ni Judah? Ano ang pangalan ni asawa ni Judah? Ano ang pangalan ng asawa ni Judah? Sino? Tamar, di ba? When you look at the Bible, ito, Matthew chapter 1 verse 3, naging anak ni Judah kay Tamar, sina Perez at Zerah. Ibig sabihin, Tamar, ito po, asawa. Kaya, Judah and Tamar parang mag-asawa. Pero tama ba? Mag-asawa ba? Hindi. Originally, si Tamar, ano po ba? Manugang ni Judah. Manugang ni Judah na po. Pero, the Bible said, di ba, Judah, sa pamamagitan ng kanyang manugang, di ba? Doro-ino. Dapat si Tamar, asawa ng kanyang anak. Pero si Judah and Tamar, nakaroon ng anak. Meaning, parang they commit adultery sin. Talagang ito yung nakahiya-hiyang story na ito, di ba? Kung walang background ng itong sa chapter 38 Genesis, baka you will understand, Judah and Tamar, mag-asawa na. Tatay and nanay na. Pero hindi. Look at chapter 38, Genesis chapter 38, verse 2. Genesis chapter 38, verse 2. Noon ay nakita ni Judah ang anak na babae na isang gananeo
at tinatawag na Swa. Siya ay naging asawa niya at kanyang sinipingan. Kaya si Judah, yes, parang living partner. Hindi ko po alam kung talagang really they married na ba. Anyway, tapos ito, Gananeo daw, Gananeo. Ibig sabihin, Gentiles, di ba? Hindi Israelita. Mula sa Gentile ito, Gananeo, sa Shua, di ba? Doon po, nakita niya isang babae. And verse 3 and 4, siya ay naglihi at nanganang ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan ay Er. At naglihi uli at nakahanang ng lalaki o tinawag niya ang kanyang pangalan na Onan. And then verse 5 hanggang 7 po, verse 5 hanggang 7, chapter 38, Genesis 3:1, muling naglihi at nanganang ng lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan ay Shelah. Si Judah ay nasa chejim ng siya'y manganak. Pinapag-asawa ni Judah si Er na kanyang panganay at ang pangalan niyo ay Tamar. Tingnan niyo ito. Di ba? Pinapag-asawa ni Judah si Er para sa kanyang panganay ng anak na kanyang panganay ito, ang pangalan niyo ay Tamar. Kaya si Er, anak ni Judah, Er and Tamar, ito po, mag-asawa naman. Ang problema, verse 7, subalit si Er na panganay ni Judah ay naging masama sa paningin ng Panginoon. Siya ay pinatay ng Panginoon. Si Er, sa paningin ng Diyos, siya po talagang masama. Mula itong Bible verse, also, you need to measure thinking about that. In our church, and then the Bible really said that dapat born again Christian magiging asawa, isang born again Christian. Diba? Pangalawang Korinto chapter 6 verse 14, huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Huwag kang makipamatok, hindi mananampalataya. Diba? With unbeliever, God does not allow that the marriage unbeliever. Bakit? Dahil ibang pananampalataya. Diba? Here in the Bible says, Judah, diba? Anak ni Jacob. Si Judah, diba? Anak ni Jacob. Pero, kilala niya isang babae, Gananeo. Diba? Shua. Gananeo, isang babae. Meaning Gentiles. Tapos nagkaroon ng anak, Er. Kaya, ang kanyang anak, ano po ba? Masama daw. Kaya siya ay pinatay ng Panginoon. And verse 9, subali yahamang nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang anak. Tuwing sisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, itinapon siya sa lupa ang kanyang bini upang huwag niyang mabigyan ng anak ang kanyang kapatid. Ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, kaya't siya rin ay pinatay niya. Ibig sabihin, si Judah, nakita niya ang kanyang panganay ng anak, Er, also patay. Tapos pangalawang anak, si Onan, siya din patay. Nakita niya, di ba God? Bible record din. Kaya si Judah, opo, siya po maling gawa, di ba? He just makaroon ng asawa, Gananeo babae. Tapos nakita niya ang kanyang dalawang anak, patay na, pinatay. Dahil masama daw sa paningin ng Diyos. That's why si Judah, parang medyo naramdaman niya. Bakit nangyari ba ganito? Bakit dalawang anak ko patay na ngayon? Bakit? Meron na po medyo naramdaman niya. Di ba? Sa harapan ng Diyos. Ayon po sa Biblia, kung kuya patay na, kung ganun kapatid niya, pumasok para may bini, para nagkaroon ng anak sa pamamagitan ng pangalan ng kanyang kapatid. Diba? Meron na po pangatlong anak. Diba? Meron na po ito, pangatlong anak. Anong pangalan ba? Pangatlong anak?
Sela. Verse 11 po. Verse 11. Chapter 38, verse 11. Nang makakayo'y sinabi ni Judah kay Tamar na kanyang manugang na babae. Mabuhay kang isang balo na bahay ng inyong ama. Hanggang sa lumaki si Shelah na aking anak. Sapagkat natakot siya na baka ito rin ay mamatay gaya ng kanyang mga kapatid. At humayo si Tamar at nanirahan sa bahay ng kanyang ama. Tingnan niyo ito. Sermon dapat finish na before 11, di ba? Di ba? Before 11 dapat finish na? Pasensya na po. Gitna na lang ito. Ang mensahe na gitna lang. Okay? I will just explain po ito. Kaya pangatlo nga to, Shelah, dapat siya din pumasok, si Tamar. Pero si Judah, ayaw niya. Baka mamamatay. And then, lumipas ng panahon, mga ilang buwan, si Judah papunta sa isang lugar. Pero itong lugar na ito, parang ito, Tamar. And then si Tamar, she pretended. Siya po, upahang babae. Prostitute. That's why, si Judah, akala niya upahang babae na. Hindi ang kanyang manugang. Hindi niya makita ang kanyang sa ulo. Kaya, yes, siping na po ito. They commit adultery. Tapos, si Tamar, bigla buntis na sa pamamagitan ng itong Judah. Tapos kambal na ito, kambal. Ang una, si Judah, narinig niya ang asawa ng ang manugang mo, commit adultery. Sinabi niya, dapat patay mo. Ang ganitong masamang babae, patay mo. Pero nalaman niya, si Tamar buntis na. Bakit? Sa pamamagitan, dahil sa ito, Judah po. Dahil sa ito, Judah. Kaya, si Judah, nakita niya po, anong mangyayari ito? Tapos ang kanyang mga maling gawa ito. In Genesis chapter 44, pagkatapos ng lumipas ng panahon, ibig sabihin, 7 taong sa tagutom. Una, 7 years, di ba, sa ang sagana ng harvest sa Egypt, even sa Israel. Tapos 7 years, famine, matinding famine. Di ba, panahon ng itong Joseph. At the time si Jose, siya po naging prime minister na sa Israel, sa Egypt. Pero ang Canaan, nagugutom talaga. Di ba? Nagugutom. Pero mula that time si Judah, marami ng change na ito. Sa screen tayo po, sa kabila ng maraming pagkakamali, nahayag ang pagbabago ni Judah. Ang Judah ay dumanas ng maraming pagbabago bilang 7 taon ng tagutom. Sa loob ng 7 taon, sa taon ng tagutom. Tapos, dati nakita niya ang kanyang 2 anak, pinatay na. Di ba? That's why, si Judah po, medyo talagang change na po. Okay, let's look at chapter 44, verse 14. Chapter 44, verse 14. Chapter 44, verse 14. Nang si Judah at ang kanyang mga kapatid ay dumating sa bahay ni Jose. Siya ay nandoon pa. Siya ay napatira pa sa upa sa harapan niya. Ang kanyang kapatid, una, dumating na po sa Israel para hingin ng mga bigas, pagkain. Pero si Jose, nakita niya ang kanyang kapatid. Si Jose, alam niya. Pero sa mga kapatid, hindi niya alam. Si Prime Minister, ito po ang kanilang kapatid Jose. Kaya he pretended. Tapos sinabi niya yung mga ilang mga bagay. Tapos finally sinabi niya, tawagin, dali mo ang inyong mga bunso ng kapatid, Benjamin. Kaya dumating na po Benjamin ito. And then si Jose sinabi niya, si Benjamin lang dapat maiiwan ito sa Egypt. Pwede na ang inyong lahat ng kapatid, pwede na babalik sa Canaan. Pero that time, si Judah, anong sinabi niya ito? Si Judah, verse 16 po, chapter 44, verse 16,
Sinabi ni Juda, anong aming sasabihin sa aming Panginoon? Anong aming sasalitain? O paanong kami ay makakapang at tuwiran? Natakpuan ng Diyos ang kasamaan ng inyong mga lingkod. Narito, kami ay mga alipin ng aming Panginoon, kami pati na ang kinatakbuhan ng kopa. Natakpuan ng Diyos ang kasamaan ng inyong mga kapatid, lingkod. Ibig sabihin, si Juda, ito po sinabi ni Juda. Meron na po, di ba, Ruben, Isakar, iba-iba mga kapatid. Pero si Juda lang really, he confessed that. Repent. Natapuan ng Diyos ang kasamaan ng inyong lingkod. Dati, di ba, ang kanilang mga maling gawa. Tapos, verse 18, nang makakayo ay lumapit si Juda sa kanya at sinabi, O Panginoon ko, pahintulutan mo ang inyong lingkod na magsalita sa pandinig ng aking Panginoon. At huwag nawang magningas ng inyong galit sa laban sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay kagaya ng Paraon. And 31, kaya ngayon, kung ako'y dumating sa inyong lingkod ng aking ama at ang bata ay hindi namin kasama, yamang ang kanyang buhay ay nakatali sa buhay ng batang iyan. Dati si Juda, ano pa ba? Ibinenta niya ang kanyang kapatid. Pero ngayon, he really protect ang kanyang kapatid na Benjamin. Meaning, mula ito po, we can see that si Juda really changed na po. Si Juda really repent sa harapan ng Diyos. Bakit po? Dahil naranas po talagang disiplina ng Diyos. Mga brothers and sisters, even before ang ating buhay magulo, marami ng mga maling gawa, marami ng kasalanan. Even after salvation, we are not perfect, di ba? Meron pa rin mga maling gawa, mga kasalanan pa rin hanggang ngayon. That's why tinatanggap natin po ang disiplina ng Diyos. Important. Pagkatapos ng ganitong naranasang mga disiplina ng Diyos, dapat huwag kang ulit-ulit ang ganitong mga maling gawa. Di ba? Pero minsan, ulit-ulit yung mga maling gawa na po ito. That's why, pero si Juda, yes, ngayon ito po chapter 44, he really changed. May puso na po. Sige, Prime Minister, ako lang iiwan. Dapat pinayagan niyo si Benjamin, dapat umuwi lang sa bahay. Ang tatay ko baka mamamatay kung walang anak niya sa bunso. Ibig sabihin, he really decided he will sacrifice para sa ibang mga kapatid na po. Si Juda na nagpenta kay Jose ay, ano ba ngayon? Naligtas ngayon kay Benjamin. He really changed na po. Si Joseph, nakita niya po ang kanyang kapatid, si Juda. He really changed. That's why bigla, ano po ba? Siya'y umiyang ng malakas. Siya'y umiyang ng malakas. And then, he accept everything. Basahin po natin sabay-sabay sa color green ito. Marahil si labing-isang makakapatid, si Juda ang tunay na nagsisi. Nang maglaon ng basbasan ng kanyang amang si Jacob, ang kanyang 12 anak. Ang sentro ni Juda. Talagang hindi nagsisi si Ruben, kaya naman naalala ang sinumpa niya ang kanyang ama hanggang sa kanyang kamatayan. Kawikang Koreano, meron na po ito. Ang away ng mag-asaway parang paghiwa ng tubig gamit ng kutsilyo. Maaari ba? Gamit ng kutsilyo. Pwede ba? Cut ng tubig? Hindi. Minsan meron na po mga mag-asawa, matinding away, tapos hiwalay. Kaya marami ng broken family in the Philippines, di ba? Why? Ayaw niya forgive. Ayaw niya forgive. Dapat forgive. Di ba kayong mag-asawa? Makapatid, dapat forgive. Pero ayaw. Kaya parang laging ayoko sa'yo. Dahil ikaw.
Parang ganito, di ba? They blame each other. Even si Jose, even Judah, they forgive each other. Di ba? Even in the church also, parehas na po. In the Bible said, di ba, mag-asawa ito isang lamat. Kaya hindi pwede po pinaghiwalay. Dapat forgive and then love one another na po ito. Tingnan natin po ito. Mga wasang na pamilya. Broken family sa Philippines. Marami na, di ba? Broken family. Adang, trauma na dulo nito para sa kanilang mga anak. Kung broken family, ang mga anak, they really hurt. Di ba? Tapos, parang ilang mga brothers and sisters, so we grow up, parang broken family. Kaya meron na po talagang sakit na puso. Sinisisi ko ang aking ama sa pag-iwan sa akin. Sinisisi ko ang aking ina sa pag-iwan sa akin. Minsan, hanggang ngayon, meron pa ba ganito? You really blame your mother and your father? Pero minsan, meron na po hanggang ngayon. Hanggang ngayon talaga. Nagagalit na ako ang tatay. Nagagalit na ako ang nanay ko. Dahil siya na po, may ibang pamilya. Pero mga brothers and sisters, we have to thinking this one. Ang kalooban ng Diyos, di ba? Lahat ito sa loob ng kalooban ng Diyos naman po ito. Tingnan natin po ito. Genesis chapter 45 verse 5, 3-1. Ngayon, huwag kayong magdalamati o magali sa inyong mga sarili, sapagkat ako'y ipinapili ninyo dito sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang maligtas ng buhay. Verse 8, kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos. At ginawa niya ako bilang ama kay Paraon at bilang Panginoon sa kanyang buong bahay at takapagmahala ng buong lupay ng Ehipto. Tingnan mo. Si Jose, ngayon nakita niya ano ang kalooban ng Diyos. Dati habang bata pa, bahay ng kanyang tatay. May colorful clothes, di ba? Special damit. Maganda na buhay niya. Pero ibinenta niya, bilang alipin sa Egypt, pumasok na bilanggo. Mahirap na kanyang buhay. Di ba? Hanggang 30 years old. Pero ngayon, nakita niya ano ang kalooban ng Diyos. Kaya mahirap na ako buhay ko, pero ligtas naman. Mahari naman talagang save ng kanyang buong pamilya. Lahat. Tingnan natin po, brothers and sisters. Ikaw na dati broken family, sakit na ang puso mo, hirap na talagang buhay mo. Pero ngayon, ligtas na. Di ba? Ngayon, ligtas na. May buhay na walang hanggan. Di ba? Tapos, maaari naman ngayon, para evangelize na ang inyong pamilya lahat. Kay broken family, maaari na ma-evangelize. Ang problema, hanggang ngayon kung ikaw na galit ang puso mo, how can you evangelize? Diba? Judah, he really forgive. Diba? Even Joseph, he forgive his maling gawa ng kapatid. That's why maaari namang save na. Parehas po mga brother and sister. Ang kalooban ng Diyos, diba? Para sa inyong buong pamilya po. Kung meron kayo hanggang ngayong galit, pray to God. And then remember that, ano ang God's love, di ba? Siya po, pinatawad niya po ang aking lahat ng mga maling gawa. Tapos, God forgave, di ba? Ang kasalanan ng buong sanlibutan. God already forgave ang maling gawa ng tatay mo, nanay mo, lahat. God already forgave that. Pero ikaw, hanggang ngayon, galit pa rin. Kaya yan, hindi maganda, di ba? Dapat, forgive them and then accept lahat. Kung ganon, yes, you can achieve ang dakilang kalooban ng Diyos para evangelize lahat ng inyong pamilya o kakilala po. Closing prayer po tayo. Amang Diyos, maraming salamat po ngayon. Ito po sa Lord's Day sermon po. Ama, please also give us ang maluwang ng puso po para forgive lahat ng sa aking mga kakilala po.
Kahit meron na po dati malaki ng sasakit ng puso, pero kailangan po talagang forgive them. Ito po ang magiging paraan para evangelize more lost to soul. Thank you po, Ama. And also, God, please bless our Cavite Church po para mas lumalago ng pananampalataya para ipangaral ng Ebanghelyo po. We pray in Jesus' name. Amen.